May reaksyon ang Duterte Senate slate sa isang leaked document na umunoy naglalaman ng campaign strategy ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Nakasaad sa dokumento ang Oplan Horus na layong pabagsakin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Si Jason Rubrico sa balita. Naglabas ng matitinding pahayag ang ilang personalidad mula sa Duterte matapos lumutang ang isang umano'y leaked document na naglalaman ng Oplan Horus, isang estratehiyang sinasabing layong sirain ang imahe ng mga Duterte at ng kanilang mga kalyado. Sa gitna ng puspusang pangangampanya ng Duterte para sa nalalapit na halalan sa May 12, isang leaked document ang lumabas sa publiko. Ang nasabing dokumento naglalaman ng campaign strategy ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Batay sa dokumento, may tinatawag na Oplan Horus. Target daw nito ang pamilya Duterte at ang kanilang mga kaalyado, kabilang na si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Kabilang din sa estratehiya ang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang diskwalifikasyon ng mga kandidatong kanyang sinusuportahan, kabilang sina Congressman Paulo Duterte, Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Para kay de la Rosa, hindi na bago ang laman ng dokumento. Kung totoo man aniya o hindi ang nasabing dokumento, matagal na raw itong ginagawa ng administrasyon. Whether it is true or not, baka mag-claim na naman sila na fake news yan, di ba? Whether it is true or not, alam ko naman talaga na that's their plan. Plano nila yan, with or without that Oplan Horus. Alam ko na, ginagawa naman nila, napapansin naman natin kung anong kanilang direksyon. So we just have to act accordingly. Para naman kay Attorney Israelito Torion, tagapagsalita ni Pastor Quiboloy, kumpirmasyon lang ang pag-leak ng dokumento sa matagal na nilang hinala. Git niya, planado at sistematiko ang mga hakbang laban sa mga kaalyado ng Duterte. Na-confirm yung mga suspisyon ko na lahat ito planado. Ginagawa siyang monster para lahat tayo magagalit sa kanya na kunyari rapist siya na hindi naman totoo, kay para kung masira si Pastor Apollo C. Quiboloy, masisira din si Tatay Digong, si BP Sara at masisira ang taong bayan. Kaya nga po itong Oplan Horus na ito confirms all our suspicions against this administration. Pero ani Torion, ang mga plano ng administrasyon ay tila bumabalik sa kanila. Ayon sa kanya, politika lang ang punot dulo ng lahat ng ito. Ang number one campaign manager nga natin si Presidente Marcos Kaya kasi yung mga plano niya lahat, no? Parang siya ang ating campaign manager kasi yung plano niya lahat ay nagbumirang. Meron pa daw ngayon, ipapadakip daw si Bongo, si De La Rosa, si Senator De La Rosa, pati na nga si Inday, no? Sana naman naiintindihan ng taong bayan na lahat ng ito against kay Pastor Apollo C. Quiboloy, kina Tatay Digong, kay Inday Sara, pati na rin kina Senator Bato De La Rosa at Bongo ay politika lamang. Yan po ang totoo dyan. Mariinding kinondena ni Attorney Vic Rodriguez ang aniyay patuloy na political persecution ng administrasyon laban sa mga kaalyado ng Duterte. Binanggit pa niya ang di umano'y pag-gaslight kay Marcos Jr. ng mga sarili nitong tauhan. Nakakalungkot sapagkat ang administrasyong ito ay walang ginawa kundi magpatuloy sa political persecution. At yung memong yun, nabasa ko rin na nakalathala sa pahayagang Manila Times na di umano, ginagaslight din nila yung boss nila, yung amo nila si Bongbong Marcos na kunyari ayaw nilang inaabuso yung kabaitan. Ang nag-aabuso ng ugali ng kanilang amo ay yung mga alyado ni Marcos at hindi yung mga nagpapahayag ng honest dissent o kritiko sa napakaraming maling polisiya ng Marcos administration. Samantala, nanawagan si PDP Laban President Senator Robin Padilla ng maingat na beripikasyon sa umano'y leaked document. Bilang chairman ng Senate Committee on Mass Media and Public Information, bukas din siya sa posibilidad na paimbestigahan ang issue. Bilang ako ang Pangulo ng mass media at public information, pwede kong ipatawag yan. Tatanungin natin, ano ba yan? Kailangan malaman natin talaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako po si Jason Rubrico, SB9 News.